kamag-anak ko. Nakita niyo po? Huwag niyo itong tanggalin sa kanya dahil ikakamatay niya yan. Nagmamakaawa ako sa iyo, Ninyo. Tulungan mo. Patayin sila! Patayin si Ninyo! Sirain ang tahanan ng kanyang mga alagad! Isa ka ba sa mga taong naniniwala sa kasabihang, to see is to believe? Pero paano kung humantong ka sa sitwasyon na kailangan mo tumaliwas sa paniniwala mo para sa kaligtasan mo? At ang tanging option mo lang ay manalig. Kahit na alam mong ang bagay na nasa harapan mo, parang malabong magkatotoo. Magandang araw po sa lahat. Katulad ng iba, gusto ko ring maghayag ng aking karanasan tungkol sa mga aswang. Ako nga po pala si Jessa. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. De La Cruz. Wala. Absent. Burayaw. Wala rin. Altaw. Absent din. Grupo ba ang mga ito? Lunes na lunes ah. Ano yun? Pagkatapos na exam pwede na umabsent? Bakit? Pagkatapos ba na exam, wala na dapat pag-aralan? Sa susunod kapag ganito, after na exam ay absent, automatic dropout na yun ha. Nasasanay na kayo. Lambaho. Absent din? Sige. Sir, present ako, sir. Ay, present ka ba? Ay, hindi, sir. Absent ako. Absent. O sige, absent. Joke lang po, sir. Present pala. O sige, present. Alam mo namang madali akong kausap eh. Kung anong sinasabi mo sa akin, sinusunod ko dito kahit naririnig kita. Kaya ang attendance mo, X na may check. Nagmukha tuloy itong asterisk, hindi ko to kasalanan ha. Napairap na lang ako sa sinabi ng bago naming teacher. Gwapo siya, maraming estudyante ang nahuhumaling. Wala pa kasing asawa si sir, kaya kung sino-sino na lang ang nagkakagusto. Ayoko ring sabihin na maliban sa akin. Pil niya. Kahit na itata ko sa kokote ko na wala akong gusto sa kanya, tumitibok talaga ang puso ko noon, kaya todo ako iwas. Pinipilit ko talaga ang sarili ko na teacher lang ang maging tingin ko sa kanya. Sa susunod, Lambaho ha. Huwag ka magbibiro sa akin ng ganyan kasi minsan alam mo na, may pagkauto-uto ako. Kaso kapag gumana yung pagkauto-uto ko, ikaw naman na nanguuto ang mamumroblema sa resulta. Sorry na, sir. Ayos lang kung asterisk yung attendance ko. Okay, sige. Desisyon mo yan eh. Sige na. Tayo, sulat sa board from page 53 to 57. Ang pinakaayaw ko noon sa eskwelahan ay ang magsulat sa board ng ilang pages. Ang trabahong yun kasi ang sobrang nakakapagod sa lahat. Bukod doon, hindi ako makasulat sa notebook ko. Kaya nauuwi akong nanghihiram ng libro at sa bahay ako nagsusulat para may kopya akong mapag-aralan ko. Bigat na bigat ang katawan ko noon na tumayo. Ang ayaw ko pa noon, ang tumabi sa kanya. Kasi naaamoy ko ang nakakalaglag panty niyang pabango. Tiniis ko na lang talaga. Pati mga irap ng mga kaklase ko noon, tinitiis ko din. Mas gusto nila na sila ang magsulat sa board kasi mga pabida. Kung sasabihin ko naman na sila na lang, nagagalit naman itong epal naming teacher. At ako talaga ang gusto niyang magsulat sa board. Mas maganda raw kasi ang sulat ko. Ay, naku. Sana naging sulat doktor na lang ako para hindi laging nauutusan. May sinasabi ka ba, Lambaho? Wala po, sir. Ako nang baon ko sa isip ko para alam ko kung magkano yung gagamitin ko sa break time mamaya. Aba, nasa klase pa lang tayo, Lambaho. Pero pagkain na iniisip mo. Magsulat ka na lang dyan. Tapusin niyo yan bago mag-break time ha. Nung wala pang K-12, 4th year high school ako nung panahong yon. Ang nagpapahirap sa amin ng mga estudyante, ang mahaba ang sulat na buong klase niya ang tagal. Kaya masasabi ko, tamad siyang magturo sa amin kasi halos araw-araw na lang ganon. Isang araw naman noon, mayroon kaming tinatawag na general meeting. Mga magulang ang kailangan punta. Dahil wala na akong magulang, si Ate Neresa na ang pumunta sa school para makinig. Dala niya ang anak niyang si Maris na mag-iisang taon pa lang. Nasa school gym naman ang meeting kaya kinuha ko si Maris sa ate ko para hindi siya mahirapan at dinala sa classroom namin. Kapatid mo yan, Lambaho? Pamakin ko po, sir. Anak ng ate ko. Ah, ate mo pala yung dumalo sa meeting. Eh bakit? Nasaan yung nanay mo? Wala na ho. Patay na? Opo, namatay siya nung nanganak siya sa akin. Eh wala ka na rin ama. Wala na po, sir. Bakit? Gusto mo po bang maging ama? Joke lang po. Inaasawa na ang dapat sa'yo, Lambaho. Hindi inaanak. Ano po? Wala na nga Baho yung apelido mo. Bingi ka pa. Pero yung bang pamangkin mo, merong ama yan? Wala din po, sir. Eh bakit kayo walang ama? Kawawa naman kayo. Maganda ba ate mo? Kung maganda ate mo, pwede ako maging ama ng anak niya. Payag ka ba?
Nagulat ako noon sa tanong niya. May mga kaklase din akong napatingin sa kanya. Pero si Sir, seryoso talagang nakatingin sa akin. Saktong napansin naman namin na parang tapos na ang meeting kasi may mga nanay na pumasok na sa classroom namin para pumirma ng attendance. Dahil doon, nahigit na mga ito ang atensyon niya at tumutok na lang sa blue book niya para magabayan ng mga nanay kung saan pipirma. Pumasok din si ate noon at nang makita niyang marami pang ang parents sa harap ni Sir, lumapit muna siya sa amin ng anak niya at kinuha si Maris. Hello anak ko, namiss mo ba si mama? Hindi ka inaaway ni tita? Inaaway ka dyan. Paano inaaway naman? Aba malay ko ba kung kinukurot mo to kapag nakatalikod ako? Kung kinukurot ko yan, eh di sa harapan mo na lang. Bakit pa kita patatalikurin? Di naman ako takot sa'yo eh. Sinamaan ko siya ng tingin pero ang mata niya na kay Sir Alejandro na pala. Nangunot naman ang noo ko na sinisilip ang mukha niya. Napailing na lang ako nang makitaan ko ng tuwa ang mga mata niya. Ganun kasi ang ate ko. Hindi na maalis ang mata kapag nakatingin sa gwapo. Kaya nga ang tatay ni Maris, iniwan siya kasi gwapo. Kinuha ng mas maganda sa kanya. Nakapirma na ba ang lahat ng parents dito? Ang walang parents dito, may penalty ah. May parents ako sir ah. Nandito naman si ate eh. Sige na ate, pumirma ka na dun. Eh, kailan pa naging parents yung ate? Guardian kasi sir. Pwede rin naman yun ah. O sige, siya si mama ate. Sige na mama ate, dun ka na. Pumirma ka na dun. Anong mama ate? Baliw ka talaga, Jessa, no? Oh, hawakan mo nga muna tong si Maris. Pipirma lang ako dun. Kinuha ko naman si Maris sa kanya. At siya naman, lumapit kay Sir na nakatingin sa kanya. Nagkatinginan pa sila. Nakita ko naman ang pagkurba ng ngiti sa mga labi ni Sir habang nakatitig sa ate ko. Ako naman, dahil chismosa, sumunod at nakinuod kung saan siya pipirma. Good morning po, Sir. Ako nga po pala yung guardian ni Jessa Lambaho. Okay lang ba ho? Eto, dito ko pumirma. Sige po, Sir. Ay, walang tinta yung ballpen. Jessa, pero nga ng ballpen. Eh nasa bag ko pa eh. Nasa upuan ko pa yun. May ballpen dyan si sir. Magtanong ka kasi, huwag ka nang mahiya. Di bagay sa'yo. Sinamaan ko ng tingin ang ate ko. Ang teacher ko naman, ngiti-ngiti na nagbigay ng ballpen sa kanya. Ako naman, natatawa na lang. Inis na inis kasi ang ate ko. Dahil sa pagtawa ko, sinaway ako ni ate na baka mabitawan ko ang bata. Huwag mo inaalog yung pamangkin mo. Mamaya, magsuka yan. Aligalig mo pa naman tita. Akin na nga. Pasubok namang humawak ng bata. Tignan ko nga kung bagay sa akin. Dahil naman sa sinabi niya, binigay ko si Maris kay Sir Alejandro. Kinuha nito ang bata habang si Maris naman, napapangiwi na kasi naiiyak. Ibang tao kasi ang may hawak sa kanya, kaya naninibago. Pero si Sir Alejandro, parang magaling magpaamo ng bata. Dahil bago pa umiyak si Maris, kumanta na ito. Doon narinig ng lahat na maganda pala ang boses niya. Pati ate ko, natulala ng titigan siya. Dahil bukod sa malamig ang boses nito habang kumakanta, ang gwapo pa ng ekspresyon ng mukha nito, lalo na kapag pinapaindak ang bata. Habang kumakanta ito, napapangiti rin si Maris. Kaya ginagalaw din ito ang tuhod na sumasabay sa kanya at kumikindat pa. Doon ko naman nakita ang ate ko na halatang kinikilig. Namumula kasi ang pisngi nito habang pinapanood ang teacher ko at ang anak niya. Bagay na ba sa akin maging tatay Lambaho? Sinong Lambaho, sir? Tatlo kami dito. Eh di tatlo din kayo. Sir, bago ka kasi maging tatay, unang-una dapat may jowa ka. Eh kaso sir, wala ka nun. Eh di yung ate mo na lang. Single naman siya, di ba? Sir, package deal po ang ate ko. Aari ko naman ate. Biglang tinulak ng ate ko ang ulo ko dahil sa sinabi ko at sinamaan ako ng tingin. Natawa ang ibang nanay, pati si Sir, natatawa din. Natatawa si ate, oo. Pero alam kong inis na inis siya sa akin. Inagaw naman ni Sir ang pagsasalita ko. Nabala ko pa sanang tapusin. Eh di yung ate mo na lang. Package deal eh. Wala namang problema sir kung alam mo yung code. Kasi bawal mong ligawan tong si ate kung hindi mo alam yung code eh. Si kuya yung makakaharap mo. Code? Ano namang code yan? Kailangan mo lang malaman sir kung anong English ng nakahalumbaba. Isang word lang dapat sir ha. Bawal yung phrase ha. Napaisip naman ang teacher ko sa kalokohan ko. At nang hindi siya makahagilap ng isang English word ng salitang tinutukoy ko, umangal siya. Ha? Wala akong maisip na English word noon maliban sa chin resting gesture. Ikaw lang ba ah? Pinapahirapan mo pa ako. O ano, maliligaw ako sa ate mo ha. Wala ka na magagawa. Ano nga ulit pangalan na ate mo? Neresa sir, manliligaw ka tapos hindi mo alam yung pangalan. Ikaw sir ha, napaghahalatang random ka ng babae. Hindi ko naman akalain noon na tototohanin pala ni Sir ang panliligaw sa ate ko. Akala ko talaga nagbibiro lang siya. Yun pala nung araw din na yon.
Hiningi na pala niya sa ate ko ang number nito. Kaya araw ng Sabado noon, may dumating na bisita sa bahay namin at siya pala. Ang masaklap pa noon, dahil butas-butas ang short na suot ko at wala pa akong bra. Mula sa kusina, pumasok ako sa sala na nagpupunas ng bibig gamit ang damit ko. Dahil kakatoothbrush ko lang noon. Ganon na ganon ang ginagawa ko nang magtama ang mga mata namin ng teacher ko. Kaya naman sa sobrang pagkabigla, napasigaw ako sabay tago sa kusina. Siya naman, napahagalpak ng tawa. Ano ba yan, sir? Bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba ako dito? Oo, sir. Against DepEd rules to, no? Ano against DepEd rules? Hindi naman ikaw yung liligawan ko ah. Ate mo naman. Against pa rin. Kasi baka isipin ng mga kaklase ko. Papaboran mo lagi yung grades ko kasi nanliligaw ka sa ate ko. Bawal yan, sir. Eh di patunayan natin sa kanila na hindi kita papaboran. Problema ba yun? O sige, ibabagsak kita sa subject ko. Napatampal na lang ako sa noo ko noon. Iba din talaga kasi kung mang-asar ang teacher ko na yon. Yung maiinis ka pero matatawa ka rin. May pagkapilosopo din kasi ang ugali niya. At tama siya, kung makikipagbiroan ka sa kanya, sisiguruhin talaga niyang matatalo ka sa huli. Matagal bago ako nakaalis sa kusina. Butas kasi ang short ko at makikita ang panty ko sa loob. Kung papasok ako sa kwarto ko, dadaan ako sa harap niya at siguradong tatawanan niya ako. Mabuti na lang talaga nun, lumabas sila ng ate ko. Kaya nakapasok ako sa kwarto ko at nagbihis na lang. Sa bahay lang nasuot ng mga ganong klaseng damit. Kapag lalabas, syempre, nagbibihis naman ako. Matapos kong magbihis, din ako noon. Naabutan ko sa labas na si Sir at nagkukwentuhan sila ng ate ko. Buhay namin kung paano kami naulila habang kumakain ng barbecue. Katabi kasi ng bahay namin noon, Ihawan. Oh, Nambaho, gusto mo ba? Libre mo ba ako, sir? Hindi naman siguro kita alokin kung hindi, di ba? Sige na, kuha na. Ako nang bahala sa bayad. Pumili naman ako. Noon kasi bilang estudyante, gipit sa pera pero mahilig akong kumain. Kung sino ang mandilibre, hindi talaga ako humihindi. Saka masarap naman kasi yung barbecue. Saktong pumipili ako, may dumaan naman na matandang lalaki. At nakatingin ito kay sir at sa pamangkin ko. Pinansin ni sir ang matanda. Pero sinaway ito ni ate. Kasi ang matandang yon, hindi naman namin kilala. May hawak siyang tungkod at sako. Huwag mo na lang siyang kausapin. Akin na si Maris. Bakit bawal? Matanda siya eh. Kawawa naman kung ginaganyan natin. Tay, gusto mo bang kumain ng barbecue? Sabihin mo lang, ibibili kita. Kinuha na lang ni ate si Maris noon. Pero si sir, talagang hinawakan pa ang matanda at dinala sa tapat ng Ihawan. Hinayaan niya itong magturo. Nagkatingi na naman kami ni ate at ang totoo niyan, kahit naninibago kami sa presensya ng matanda. Kasi noon lang naman namin siya nakita sa lugar na yon. Hindi ko maiwasan na humanga sa ugali ni sir. Ang bait niya sa matandang yon. Talagang binilhan niya ng pagkain. Sos, tay. Gusto mo? Tsaka suka oh. May bawang at sibuyas. Meron din ketchup kung ayaw mo ng suka. Turo lang tay. Huwag ka matakot. Hindi sila magagalit. Tinuro ng matanda ang ketchup at sinabing maganda daw ang kulay kasi pula. Ang suka daw kasi puti kaya ayaw niya. Natawa si sir sa sinabi nito. Kasi parang batang walang alam si tatay. Marami namang natuwa sa ginawa ni sir. Kasi kahit amoy walang ligo ang matanda, nagagawa pa rin niya itong hawakan. Kita-kita ko sa mukha ng ate ko noon ang sobrang paghanga na parang in love na siya kay sir. Naisip ko rin noon kung si sir ang mapapangasawa niya. Swerte siya. May magandang trabaho kasi at mabuting tao pa. Kinagabihan naman noon, hindi kami makatulog kasi iyak ng iyak ang bata. 1 oras hanggang 2 oras. Hindi pa rin siya tumatahan. Umabot pa ng 3 hanggang 4. Ayaw pa rin. Naiiyak na ang ate ko habang pinagpapasahan naming 2 ang bata para isayaw. Dahil ayaw tumahan ng bata, tinawagan nito si sir. Hindi nagtagal, dumating agad ito. Oh, anong nangyari? Kanina pa kasi itong iyak ng iyak eh. Ang dami na naming nilagay na pangontra tapos nilawayan namin yung tiyan niya. Ayaw pa rin niyang tumahan. Wala ba kayong pinakain sa kanya? Yung pinakuluan kong patatas. Lagi naman niya yung kinakain at saka gatas eh. Yun lang naman. Baka nga nausog, ate. Pero wala sa ating 2. Ikaw kaya, sir? Usog? Wala naman ako nun ah. Malay lang natin. O sige, pahingi nga ako ng luya. Tumakbo ako sa kusina para kumuha ng luya. Naririnig ko pa na pinapatahan ni sir ang bata. Kung ano-ano pang sinasabi niya. Tulad ng kung sino man daw ang nanggugulo sa bata, umalis na. Kung sino man daw ang gustong kumuha sa bata, huwag nang magtangka. Dahil siya daw ang makakalaban kung susubukan nila. Dahil naman doon, tumahan ang bata. Nakahinga ako ng maluwag.
at inapura ako sa luya. Bumalik na ako sa sala at ibinigay sa kanya ang luya. Pinanood ko siya kung paano niya ito kinagat at natawa pa kami kasi nilabas niya ang dila niya sa sobrang anghang at nagreklamo pa siya. Ha? Ang anghang naman ito. Tumawa na ang bata nang iginalaw-galaw nito ang dila niya. Kita-kita ko noon kay Sir na namumula ang tenga nito sa anghang ng luya. Maluha-luha pa nga ang mga mata niya pero si Maris noon, tawa lang ng tawa. Sobrang pasalamat namin noon dahil nandyan si Sir Alejandro. Naiiyak si ate na nagpapasalamat sa kanya. Sa kandungan na rin niya natulog si Maris kalaunan. Pasensya ka na Andrew naistorbo tuloy kita. Sobrang takot na takot kasi ako kanina eh. Akala ko kung napano na yung anak ko. Ayaw kasing tumahan sa pag-iyak eh. Ikaw ba yung nakausog sa kanya, sir? Hindi. Dahil nanilawain ko siya gamit pambawi usog. Hindi gumana. Kaya ginamit ko na ang Ang ano, sir? dugong manggagamot ko. May dugo kang manggagamot, sir? Oo nga. May dugo ako manggagamot. Totoo talaga, sir? Oo. May dugo ako manggagamot. Ang galing naman, sir. Sa gwapo mong yan, may dugo kang manggagamot? Manggagamot talaga? Totoo talaga yun? Oo nga. May dugo ako manggagamot lambaho. Ang unique mo, sir. Pero bakit nagbibilang ka sa daliri? Ano binibilang mo, sir? Binibilang ko kung ilang beses ka nagtanong ng dugong manggagamot at kung ilang beses ko rin sinagot na malinaw lambaho. Alam mo bang umabot tayo sa 3 kakaulit nun? Hindi ko akalain na sa talino mong yan eh. May angking ulyanin ka din palang tinatago. Sir naman, hindi ba pwedeng hindi lang ako makapaniwala? Siyempre, gwapo ka tapos manggagamot ka pa pala. Simpleng gamot lang naman ang alam ko. Hindi ako kasing galing ng ibang kamag-anak ko. Pero syempre, pagtuturo ang gusto ko at hindi manggamot. Kaya imbis na doktor, naging teacher ako. Sa bahay noon natulog si Sir Alejandro. Walang makakapigil kay ate. Wala naman kaming mga magulang na sasaway sa kanya. Kaya kahit doon si Sir natulog sa kwarto niya, walang magagalit. Alam nga namang ako ang magalit. Ako ang bunso at kung gagawin ko naman yon, hindi naman siya susunod. Ang bilin pa nga niya sa akin, huwag ko raw sasabihin kay kuya. Tumagal ang ate ko at si Sir Alejandro na gano'n ang closeness nila. Hanggang sumapit ang December. Isang araw noon, nadatnan ko silang magkahalikan. Mula ako sa kusina, habang sila nasa sala. Napapairap na lang ako noon. Ang rupok kasi ng ate ko, sobrang daling ligawan. Doon ko rin napagtanto, natapos na pala sila sa ligaw stage at mukhang may relasyon na sila. Hinintay ko na lang matapos ang untugan ng mga nguso nila. Saka ako nagpatay mali siyang lumabas sa kusina. Nakakaurat ang ganong pakiramdam na imbis sila ang mahiya sa'yo, ikaw pa tong nakaramdam ng hiya. Kailan ka babalik? 1 linggo ako doon. Sasabihin ko muna sa nanay ko ang tungkol sa'yo. Para pagdating ng April dadalhin ko na kayo doon. Na maipakilala naman kita sa kanila. Ano? Kayo na? Sabay silang napatingin sa akin. Ang epal kasi ng tanong ko. Pareho pa silang natawa sa reaksyon ko. Paano ba naman kasi? Taas baba ang tingin ko kay Sir noon. Si ate naman, dahil sa natatawang reaksyon niya sa akin, kinuha niya ang bib ni Marie sa lamesa at binato sa akin. Baliw ka talaga? Anong klaseng reaksyon yan? Di reaksyon. Reaksyon na nagugulat. Hindi ka ba marunong kumilala ng reaksyon? Hayaan mo na yan. Nainggit lang yan. Wala kasing love life kasi pinagbabawalan ng kuya nyo. Bawal din si ate, no? Kabilin-bilina ni kuya dyan na wag papauto ulit sa gwapo. Kasi baka iwan ulit habang buntis katulad ng ginawa ng ex-boyfriend niya sa kanya. Pinaibig lang siya, binayo ng ilang beses. Pero nang sabihin niya doon na buntis siya, ang sabi na lang ng lalaki siya, ang sabi na lang ng lalaki siya, ang sabi na lang ng lalaki. Tapos ang ate ko, ginanon-ganon niya lang. Bunganga mo nga, Jessa. Napakaingay mo. Kung ano-anong sinasabi mo. Yung bunganga ko, ate, alam mong pinaghihisa katotohanan to. Kaya sa tuwing pumuputak to, totoo yung maririnig mo. Basta sir, huwag mong gawing inidoro yung ate ko Kapag ginawa mo yan, sasabihin ko sa principal nilandi mo ko. Tulad ng sabi ni Sir Alejandro, umalis siya. Kaya ang ate ko naman kinabukasan. Lungkot sa mukha niya ang nakikita ko. Paano kasi December yon? Ibig sabihin, hindi niya makakasama ang lalaking mahal niya sa Pasko. Dahil wala ang presensya ni Sir, madalas naman namin makita ang matandang lalaki yung dumadaan sa harap ng bahay namin. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko na iba talaga ang presensya ng matandang yon. Hindi lang yon. Dahil meron pang isang matanda na mas katakot-takot ang mga tingin sa bahay namin. Lalo na kapag nasa pintuan si ate na sumasayaw-sayaw kay Maris. Ate, nandiyan na naman yung matanda. Oo, umalis ka dyan. Ano ba yan? Nakakainis. Bahay mo na nga, hindi mo pa matambayan dahil sa kanila. Bad trip naman, ang init. Ano gagawin natin? May epal sa labas eh. Si Andrew kasi eh. Ngayon, bumabalik tuloy. Hindi
mo nga yung electric fan sa kwarto, Jessa? Bakit ba kasi sa lahat ng bansa sa mundo, Pilipinas pa tong iginisa sa kawali? Pilipinas pa tong iginisa sa kawali? Kinagabihan naman, nagsimula na namang umiyak si Maris. Nag-alala naman kaming bakit naman ho naaswang yung anak ko, Chang Edith? Eh, hindi ka kasi nag-iingat. Lagi mo bang nilalagyan ng luyang bata yan? Opo. Simula naman nung sabihin sa akin ni Alejandro na luya yung pamproteksyon ng bata. Ginagawa ko na yun. Pero binubulungan niya muna yun saka ikakabit sa bata. Eh, ang kaso, wala naman dito yung maestrong yon. Walang bubulong sa luya. Matibay pala sana ang proteksyon niya. May dugong manggagamot po kasi si Sir. Kaya kapag nandito siya, napoprotektahan niya si Maris. Pero dahil wala nga dito si Sir, naging ganito na naman po yung pamangkin ko. Aba, malaking problema yan. Dahil wala kayong matibay na proteksyon. Kung ako sa inyo, dalhin niyo si Maris kay ninyo. Siya lang makakapagligtas dyan sa bata. Sige po, Chang. Saan po ba siya mapupuntahan? Naaawa na ako sa anak ko eh. Namumula na sa kaiiyak ko. Hindi ko alam kung saan bandang masakit sa kanya eh. Narinig ko na ang tungkol kay ninyo noon. Siya ang manggagamot na punong-puno ng sikreto. Kaya naintindihan ko kung hindi masyadong detalyado ang binigay ni Chang Edith na impormasyon noon. Tinulungan niya lang kami kung paano patahanin ng bata. Kumuha siya ng maraming luya. Kahit ang mga luya sa bahay nila, dinala niya sa amin. Nakaupo lang si ate noon nakandung ang bata at tinambakan ni Chang Edith ang kandungan nila ng luya at bawang. Gabi kasi noon, kaya nanatili muna kaming nasa bahay lang. Ganito lang ang gawin niyo, oh. Lagyan niyo ng maraming luya ang bata. Pero gusto po namin puntahan yung sinasabi niyong si Ninyo, Chang. Natatakot kasi ako, baka kung anong mangyari sa anak ko kung mananatili lang kaming ganito. Sasamahan ko kayo bukas kung saan siya matatagpuan. Kinabukasan naman noon, kasama din namin si Chang Edith na umalis. May pinasuot din siya kay Maris na kwintas. Yon ay bala na nilagyan ng langis sa loob at ginawan lang ng takip. Gawa raw sa pilak ang bala na yon, kaya hindi madali para sa mga aswang na pakialaman ang bata. Ang buong akala namin noon, babiyahe kami. Yung tipong pupunta lang kami sa kabilang barangay o kabilang bayan. Hindi namin nakalain, napapasok pala kami sa gubat at aakyat ng bundok. Yon ang bundok na malapit lang sa baryo namin. Pero ipinagbabawal ng karamihan na puntahan dahil delikado daw. Dahil doon, napahinto si ate. At sa pagkakataong yon, katext pala niya ang teacher ko. Oh, bakit ate? Natatakot kasi ako, Jesse. Bakit kasi tayo papasok sa gubat? Ang sabi ni Andro, huwag daw tayong magpaniwala sa daw kunin tayo lalo na yung bata. Ate, si Chang Edith naman to eh. Patagal na natin itong kakilala. Tsaka maraming alam si Chang Edith tungkol sa mga ganito. Ano naman kung sa gubat tayo dadaan papunta sa bahay ng ninyo na yun? Hindi ko naman sinasabi na hindi mapagkakatiwalaan si Chang Edith. Ang sa akin lang, paano mo siya pala mismo yung niloloko? Pero ang totoo niya. Pero ako kasi, na noon kay Chang Edith. Dahil natatakot ako na baka pagbalik ng dalawang matandang lalaki, madadali na ng mga ito ang pamangkin ko. Ikaw na nga ang nanay, ikaw pa yung nagdadalawang isip? Kaya mo bang mawala ang anak mo sa'yo? Kasi ako kahit tsahin lang ako, hindi ko kaya. Paano nga kasi kung pagdating natin dun sa bahay ng ninyo na yun, iba pala siya. Hindi pala siya manggagamot. Hindi ka ba nag-iisip, Jessa? Ikaw ba nag-iisip? Walang talagang magkwento ng detalyado tungkol sa kanya. Isa na doon sa kung saan siya Natahimik ang ate ko noon. Saktong umiyak na naman ang anak niya pagsapit ng hapon. Mas lalo kaming nataranta noon kasi si Maris nilalagnat na. Humagulhol na ang ate ko noon at napilitan din siya nang magpasya siyang dalhin si Maris sa ospital. Pahapon na naman kasi at hindi matatagal, malapit ng maggabi. Pagdating sa ospital, pinagtulungan ng mga doktor ang bata. Kung ano-anong mga sakit na lang ang nakikita. Kesyo infection daw, nasobrahan ng pawis kaya nilagnat. Sensitive ang ganito, sensitive ang ganyan, lalo na sa pagkain. Puro advice ng doktor pero ang lagnat ng pamangkin ko, hindi humuhupa. Iyak nang iyak ang ate ko at wala siyang ibang pinagsusumbungan kundi ang teacher kong boyfriend niya. Lalo lang akong naiinis na nasasaktan para kay Maris. Pasensya ka na Maris ha. Ang tanga kasi ng nanay mo eh. Mali-mali kong magdesisyon. Bakit, Jessa? Gaano ka ba kasigurado na tama ka? Bakit? Ikaw? Gaano ka kasigurado na tama ka? Sige nga, ilang beses ka na ulit naging tanga? 2, di ba? Yung una, niloko ka. Buti nga't niloko ka lang. Pangalawa, niloko ka ulit. Bukod sa niloko ka, iniwanan ka pa ng remembrance. Isang malakas na sampalang pinakawalan niya sa mukha ko noon. Doon naman ako nahimasmasan sa mga pinagsasabi ko sa kanya. Dahil sa inis ko noon, bigla akong nawala ng respeto sa kanya. Tumulo lang ang luha ko nang magsalita siya. Hindi ka pa
pa nakakarating sa edad ko, Jessa. Hindi ka pa nakaranas ng relasyon. Kaya wala kang karapatang magsalita ng tapos dyan na parang mas matibay ka kaysa sa akin. 16 ka pa lang. Sana nga kapag nakatagpo ka ng lalaki pagdating ng araw, hindi siya katulad ng mga lalaking nakakatagpo ko. Kasi baka magulat na lang tayo. Mas malala pa pala yung pagdaanan mo kaysa sa pinagdaanan ko. Sorry ate, napasobra ako. Naiinis kasi ako sa'yo eh. Alam mo namang walang bisa ang ospital sa sitwasyon ni Maris ngayon. Ayoko lang magsisisi ka sa bandang huli. Nasaka ka lang maniniwala kung kailang wala na yung anak mo. Ang pinupunto ko lang naman kasi, karamihan sa pinaniniwalaan mo na uuwi sa pagiging mali. Noong gabi din yon sa ospital, biglang pinagtulungan ng mga doktor si Maris dahil nagkumbulsyon. Naging 50-50 pa ito. Dahil sa nasaksihan, kinuha ko ang mga luya sa bag na dala ko noon at pumasok sa loob kahit may mga nurse na pumipigil sa akin. Bitawan niyo ako! Huwag niyo ipakita sa akin na mas marunong kayo kasi ang totoo, hindi! Kanina pa kayo dyan sa pamangkin ko. Kung ano-ano na lang mga tinuturok niyo pero wala pa rin magandang resulta. Bitawan niyo ako! Sa sobrang galit ko noon, tinulak ko sila. Binuhos ko ang lakas ko at pagdating ko sa harapan ng pamangkin ko, nakita ko ang kwintas ng bata nasa ibabaw ng lamesa katabi ng kama. Iyak nang iyak ako sa galit noon at nilagay ang mga luya sa tabi ng bata. Binalik ko ang kwintas kay Maris kahit todo pigil sa akin ang mga doktor. Mabuti na lang noon, tinulungan din ako ni ate at nangatwira na lang din siya. Nang bumalik sa normal na paghinga ang bata, dinuro ko sila at sinigawan ng mga doktor. Nakita niyo po? Huwag niyo itong tanggalin sa kanya dahil ikakamatay niya yan. Kung iba ang paniniwala niyo, huwag niyong idamay ang biktima ng mga hindi niyo pinapaniwalaan. Minsan yung to see is to believe na yan yung maglalagay sa inyo sa kapahamakan. Mag to see is to believe lang kayo dyan, walang pumipigil sa inyo. Pero huwag niyo sirain ang paniniwala namin. Bukas kasi ate, ilabas mo si Maris dito. Pupunta na tayo kay Ninyo. Basta doktor, ayaw talagang maniwala sa mga ganon. Siyempre, nakabase lang sila sa kung ano ang nakikita nila. Wala naman silang alam sa mga itim na mahika na yan. Bong na tungkol kay ate at Sir Alejandro. Kaya nang ibigay ko sa ate ko ang phone, nakarinig ito ng sermon mula sa kuya namin. Ang sama talaga ng ugali mo, Jessa. Bakit mo naman sinabi kay kuya? Para matulungan niya ako sa kakasermon sa'yo. Matigas kasi yung ulo mo eh. Kahit itak siguro ang ihataw dyan, hindi na yan mabibiyak. So gusto mo talagang susundin natin ang gusto mo. Kapag may mangyari kay Maris sa bundok na yon, ikaw ang mananagot sa akin ha. Kapag may mangyaring masama din dito sa anak mo sa ospital, singilin mo yung sarili mo ha. Sige na nga. Total, sobrang naniniwala ka naman. Gawin na natin yung gusto mo. Alang-alang kay Maris. Alas 7 ng umaga, nilabas namin si Maris sa ospital kahit hindi pa sana papayagan ng doktor. Pero dahil talento ko ang maglaro ng salita para manipulahin ang konsensya nila, nagawa naming ilabas sa ospital si Maris noon. Inuwi namin siya sa bahay at saka tinawag naman namin si Chang Edith. Bakit Neresa? Buo na ba yung tiwala mo? Hindi ka pwedeng pumasok sa gubat na kulang ang tiwala mo. Sobrang taas ng lagnat ng anak ko, Chang. Kung si Ninyo lang talaga ang sagot, maniniwala po ako. Hindi ako magdududa sa kanya. Sige na, Chang, tulungan mo po yung anak ko. Hindi ko kayang mawala si Maris sa akin. Aba ay hindi lang tiwala ang kailangan mong ibigay ni Reza, kundi kailangan mo ring tanggalin ang takot sa katawan mo. Palitan mo ng tapang yan. Yan lang ang sangkap na kailangan ni Ninyo para manaig ang kaligtasan ng anak mo. Lahat ng nakikita mo, huwag mong pagdudahan, huwag mong questionin. Magtiwala ka kahit anong mangyari. Magtiwala ka dahil yan ang lakas ni Ninyo. Sobrang makahulugan ang sinasabi ni Chang Edith noon. Para bang kahihirap gawin? Kung gaano kalakas ang tiwala mo, ganon din kalakas ang magiging puwersa ni Ninyo. Ang totoo niyan, nagtataka ako noon kung anong itsura niya. Matanda ba siya? Bata? Sa gender naman, alam kong lalaki siya. Sige, Chang Edith, naniniwala po ako. Naniniwala ako na kaya ni Ninyo protektahan ang anak ko. At huwag kang matatakot, ha? Hindi ako matatakot, Chang. Para sa anak ko, ibibigay ko kung ano kailangan. Sobrang tuwa ang nararamdaman ko noon nang makita ang tila buong paniniwala ng ate ko. Napatangwa ako sa kanya nang tumingin siya sa akin. Naawa ako sa kanya dahil sobrang stress na siya na halos hindi na magawang magsuklay ng buhok. Si Maris noon, nangingitim na ang bibig at sobrang taas ng lagnat. Sa tulong ni Chang Edith, pinasok namin ang gubat. Isinaisip namin ang bili niya. Lahat ng mga naririnig namin sa gubat na yon, hindi namin pinapansin. Kabilin-bili na ni Chang Edith ang mga naririnig namin. Mga pagsubok lang, kailangan daw namin yung lagpasan. Yon ang isa sa nakakakilabot na napagdaanan namin noon. Kasi sa totoo lang, may naaamoy kaming amoy asopre. May nakikita kaming usok mula sa itaas. Alam ko ang ganong sign. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ko ang tungkol sa mga kapre. Pero huminto ang ate ko. Huminto rin ako para hindi masira ang sukat ng distansya namin. 1 metro kasi ang layo namin sa isa't isa. Kailangan daw yon para masukat ang tatag ng tiwala. Sumunod ka lang ni Reza.
Sige po, Chang Edith. Nakasunod po ako. Nang magpatuloy siya sa paglalakad, nagpatuloy din ako. Si Chang Edith kasi ang nasa unahan namin. Sunod si ate na karga si Maris. Sunod naman ako. Nang makarating na kami sa pinakamasukal na parte ng bundok, doon na mas lumala ang aming pakiramdam. Pero hindi tumigil sa pagpapaalala si Chang Edith na wag daw kaming matakot. Mahirap talagang iwasan ang takot. Sobrang tumatagaktak ang pawis ko noon. Huminto pa ulit ang ate ko noon at imbis na mapasigaw dahil dinaanan ng ahas ang paa niya, nanginginig ang katawan niya sa takot noon na baka biglang umangat ang ulo ng ahas at tuklawin siya. Pero hindi yun nangyari. Bagkus, dumiretso lang ito patawid sa kanya. Sige lang, Neresa. Diretso lang. Sunod naman na dinaanan ng ahas ay ako. Sobrang lamig ng katawan niya sa paa ko. Todo ipit ako sa mga labi ko noon para mapigilan ang sarili ko sa pagsigaw. Halos maubusan ako ng hininga ng mga sandaling yon. Sige lang, Jessa. Diretso lang. Sinusukat lang nila yung tapang mo. Tatagan nyo lang ang loob nyo para makarating kayo sa tirahan ni Ninyo. Opo, Chang Edith. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Bukod sa mga naririnig, nadagdagan na ito ng mga paramdam. Pakiramdam ko, may mga nakahawak sa akin, pero hindi ako nagpatinag. Si ate talaga ang mas mahina sa amin dahil umiimpit na ang pagsigaw niya, pero pilit niya yung nilalabanan. Ang sabi pa nga ni Chang Edith noon, ang lahat ng makikita, maririnig, at mararamdaman namin, mga ilusyon lang. Pagdating namin sa itaas, kung saan paakyat na ang daan, huminto si Chang Edith. Ang mga naramdaman nyo kanina, hindi pa yon ang pagsubok ni Ninyo. Nalagpasan nyo ang lahat at itong daan papunta sa kanyang tahanan. Diyan magsisimula ang tunay na pagsubok mula sa kanya. Ano ho? Tandaan nyo ang mga bilin ko, Neresa, Jessa. Iwasan nyo ang magtanong. Iwasan yung magduda. Ang gagawin nyo lang magtiwala. Sa ganung paraan makas ni Ninyo para maprotektahan niya ang anak mo. Siyang Edith, parang sinasabi nyo naman na eto't hindi na kayo. Abay, kayo ang may kailangan kay Ninyo. Kayo ang kakatok sa pintuan niya at hihingiin ng personal ang tulong niya. Basta ang mga bilin ko, ha? Lagi niyong tatandaan. Hindi kayo masasaktan sa lugar na to dahil teritoryo na to ni Ninyo. Sige po, Chang Edith. Magtitiwala po kami kay Ninyo. Tunay ngang para siyang Diyos kung ituring. Ang sabi pa ni Chang Edith noon. Bago kami umakyat sa makitid na daanan, alisin namin ang takot sa katawan. Kaya huminga ako ng malalim. Ganon din si ate. Pumikit ako. Iniisip na walang nakakatakot sa lugar na yon. Saka nang humakbang si ate, sumunod ako. Habang naglalakad kami paakyat, nakikita kong parang pataas ng pataas ang daanan. Nagiging matarik ito sa aking paningin. Lalo kaming hinihingal. Pero nang mapansin ko na parang umiiwas si ate magreklamo, yun na rin ang ginawa ko. Naisip ko kasi noon, isang pagkakamali lang, baka mawala lang ang bisa ng lahat. Pero habang iniisip ko na ilusyon lang yon, bumalik sa normal ang daan at nasa itaas na pala kami. Doon ay isang bahay ang nakita namin. Nasa gitna ito ng dalawang malaking puno ng lunok. Sobrang lakas ng hangin banda roon at malamig pa. Nandito na tayo, anak. Nakarating na tayo kay Ninyo. Ang pakiramdam na yon ay halos hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko, napuno ako ng pag-asa. Dahil sa kakaibang hatid ng simoy ng hangin. May 4 na punso pa ang nasa harapan ng bahay na maliit lang. Pero ang paligid ng bahay, sagana sa bulaklak. Ang sarap sa pakiramdam ng lugar, ate. Pakiramdam ko, napuno to ng himala. Huwag kang mampuna, Jess, ha? Alalahanin mo yung sinabi ni Chang Edith. Baka kasi mawala yung bisa. Sorry ate. Nawala sa isip ko eh. Hindi ko kasi mapigilan. Humakbang si ate noon dahan-dahan. Lalo na't may 4 na punso. Nag-aalala kami na baka meron kaming maapakan. Habang papalapit kami sa bakod na napapalibutan ng mga bulaklak, bumukas ang pintuan ng maliit na bahay at merong lumabas na matanda. Naisip ko noon siya si Ninyo. Mahaba na ang kanyang balbas, pati ang kanyang buhok. Lumapit kami ni ate sa kanya at si ate naman ay binati nito. Magandang araw ho. Ang nais mo lamang ay gumaling ang anak mo. Pumunta ka rito hindi bilang sadya, kundi nagbabaka sakali ka. Ate, ano ba? Naniniwala po ako. Hindi bukal sa iyong loob. Nararamdaman ko ang takot sa katawan mo, kahit wala ka naman dapat ikatakot sa lugar na ito. Napansin kong bumuntong hininga ang ate ko. Ang matanda naman, bumalik sa loob at dahil doon, nagkatinginan kami ni ate. Kinunutan ko siya ng noo. Lihim siyang sinasaway. Ang importante pa naman sa pagkakataong yon, ang tiwala niya at lakas ng loob. Napatingin ako sa anak niya. Nakanganga na lang ito.
At dahil doon, tumulo ang luha ko. Tingnan mo si Maris, ate. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Tiwala mo lang ang kailangan ni Ninyo. Ibigay mo naman. Dahil sa sinabi ko, umiyak siya. Sumarado kasi ang pintuan, patunay na hindi siya tatanggapin ng matanda. Lumuhod siya sa tapat ng pinto. Dahil din sa ginawa niya, ginaya ko ito. Sa harapan ng pintuan, umiyak siyang nagmamakaawa. Nagmamakaawa ako sa iyo, Ninyo. Tulungan mo yung anak ko. Wala akong kahit anong pagdududa sa'yo. Ikaw na ang huli kong pag-asa. Ninyo, binibigay ko yung buong tiwala ko sa'yo. Wala akong dapat katakutan dahil nandyan ka. Bumukas ulit ang pinto. Isang lalaking may kapansanan ang unang bumungad sa pintuan. At napatigil si ate sa pag-iyak. Maging ako noon, nagulat din. Nakaupo ito sa upuang digulong na tinutulak ng matanda kanina. Tabingi ang kanyang bibig at naglalaway pa. Tabingi din ang kanyang ulo. Ang kanyang mga dalawang mata, hindi nakatingin sa iisang direksyon lang. Kanan nito, sa kanan din nakatingin. At ang kaliwa, sa kaliwa din. Lukot na lukot ang daliri nito sa mga kamay, ganun din sa mga paa. Alam kong kabilin-bilina ni Chang Edith na wag magduda. Pero sa pagkakataong yon, kahit pigilan ko, hindi ko talaga maiwasan. Napapatanong pa rin ako sa sarili ko. Paano gagamutin ng taong yon si Maris at nagsalita din ang matanda? Hindi kayo naniniwala. Naniniwala po ako. Nagsisinungaling ka dahil walang pagbabago. Ganito pa rin yung anak ko. Kanina oo, nagtitiwala ka pero ngayon mukhang hindi na. Ang lahat ng tiwala mo ay nabura na makita mo siya. Katulad ko, alam din ng ate ko na ang taong nakaupo sa digulong na upuan, ito si Ninyo. At mahirap paniwalaan na kaya niyang manggamot sa ganoong kondisyon. Pero nanganganib ang buhay ng pamangkin ko noon. At habang nakatingin ako kay Ninyo, na hindi mawari kung saan ito nakatingin, naisip ko na lang, siguro nga ito ang tinutukoy ni Chang Edith. Ang tiwala namin ang kailangan ni Ninyo. Saktong si ate noon, umiiyak sa harapan ni Ninyo. Naglakad siyang nakaluhod papunta rito at pinahiga sa paanan banda ni Ninyo si Maris. Ito ang anak ko, Ninyo. Naniniwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Hinawakan ng ate ko ang paa ni Ninyo noon. Hinalikan niya ito na parabang desperadang nagsusumamo. Sa nakikita ko sa ate ko, sobra akong nasasaktan. Iba talaga ang gagawin ng ina lalo na kung anak na niya ang napapahamak. Katulad niya, ibinigay ko noon ang tiwala ko. Tumingala ako sa kalangitan noon kasabay ng pagtulo ng luha ko. Sa pagkakataong yon, inalis ko ang pagdududa ko. Naniniwala talaga akong kaya niyang pagalingin ang pamangkin ko. Naglakad din ako nakaluhod. Humawak din ako sa paa niya, kasabay ng pagpatak ng aking mga luha. Sa oras din na yon, maniwala man kayo o hindi, tila isang iglap. Narinig ko sa harapan namin ang pagnunot-not ni Maris sa daliri niya. Para bang himala na sa pagtingin namin sa bata, sobrang masigla na ito. Maris? Jessa, tingnan mo si Maris. Ate, okay na yung anak mo. Ate, napagaling siya ni Ninyo. Sabay kaming napatingala ni ate noon kay Ninyo. Pero nagulat kami. Hindi na siya abnormal. Nakasuot lamang siya ng takip sa muka na para bang ayaw niyang ipakita ang muka niya. Hindi ko alam kung bakit, pero napasunod ang paningin namin sa kanya. Nang tumayo siya at tuwid na naglakad palabas ng bahay niya. Kinuha ni ate si Maris at pareho kaming tumayo. Hindi ko pa maintindihan ang nararamdaman ko noon. Sobrang saya ko. Sobrang namamangha ako. Parang may magic na nangyari. Pero hindi ko maintindihan kung paano. Nakasunod lang ang paningin namin kay Ninyo at saka ako napatingin sa matanda. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya sa amin. Salamat sa pagtitiwala. Ninyo, maraming salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Mabuti na lang. Pero tulad nga ng sabi ni Chang Edith, hanggat maaari, huwag magtanong. Humarap naman sa amin si Ninyo habang nagsasalita ang ate ko. Wala akong takot na nararamdaman ngayon, Ninyo. Malakas ang anak ko. Mas malakas ang puwersa mo kaysa aswang na gusto siyang kunin. May 300 taon na namumuhay ang aswang na gustong kumuha ng anak mo. Siya ang pinakamalakas sa lahat at mahirap kalabanin. Hindi lang sapat ang luya, hindi sapat ang bawang. Isa siyang batibat at kaya kanyang manipulahin. Pero kayang-kaya mo siyang talunin ni Reza. Malalaman na namin kung sino ang aswang. Yun pala, ate ko rin ang hahanap kung sino ito. Kinuha naman ni Ninyo si Maris at naglakad ito paikot sa bahay ng 7 beses. Siyempre noon, pinagkatiwala namin kay Ninyo ang bata. At pagbalik nito, may suot na si Maris na pulang pulseras. Yun lang ang ginawa ni Ninyo at hinayaan na kaming makauwi. Siyempre,
Hindi pa tapos ang laban dahil temporary lang ang lakas na ibinigay niya sa bata. Ang tanging bilin lang dating sa baryo namin. Nakangiti si Chang Edith na nakatingin sa amin. Nakangiti rin kami. Sinalubong pa nga kami ng iba at nagtanong kung ano daw ang itsura ni Nino. Bata ba siya? Patanda ba? Patanda ba? Patanda ba? Patanda ba? Patanda ba? Patanda ba? Boyfriend agad? Ano ba? Hindi ito nag-iiyak o nilagnat. Hanggang talaga ni Nino. Huwag mong sabihing umakit kayo ng bundok. Buti hindi kayo napahamak. Hayop ka! Hayop ka! Reza, ano ba? Gumising ka! Babawiin natin si Maris. Wala kasi siyang itak na kinuha. Dala ko na siya ninyo. No. Ang kamukha niya si Sir Alejandro. 2 kamay ko noon, napatakip sa bibig ko. Palipat-lipat ang tingin ko noon sa 2 Alejandro na naroon. Kahit si ate, nagulat nang makitang magkamukha sila. Sa likuran naman ni Sir Alejandro, naroon ang ama ni Nino at hinagisan ng parang pulbo ang teacher ko. Sa harapan naming lahat, bigla siyang nagpalit sa totoo niyang anyo. Ang matanda na kasama ng isa pang matanda noon, ang nasa harapan namin ngayon. Hayop ka ninyo! Bakit mo ako binalik sa dati? Tinatanong pa ba yan? Ako ang may-ari ng pagkataong ginamit mo. At yan ang totoo mong anyo! Ano? Sir, isa ka ng lolo. Paano nangyari to? Sa edad ni Nino na 8, kinulam siya ng matandang ito at ginamit ang kanyang pagkatao bilang isang Alejandro. Namuhay siya na nakasunod sa patakaran ng mga tao, habang ang anak ko ay nananatili sa sinumpa niyang anyo. Ang makakatanggal lamang ng sumpa ay ang tiwala ng mga taong tinutulungan namin. Kaya bumabalik sa orihinal na anyo ang anak ko ay dahil may nagtitiwala sa kanyang kakayanan na manggamot. Nakala ng matandang aswang na ito ay hindi mangyayari. Ibig sabihin, kami ang naging susi para maging okay si Nino? Tama ka, Jessa. Kaya salamat sa inyo. Chang Edith, nandito ka? Mabuti na lang hindi kayo tuluyang nagamit ng aswang na yan. Alam ko kung ano siya dati pa. Nagkunwari lang akong hindi para hindi na madagdagan pa ang pagpapahirap niya sa anak ko. Gulat na gulat ako. Ang daming revelasyon na natuklasan ko nung gabing yon. Sa dami ng revelasyon, sumakit lang ang ulo ko. Pero mas lalo akong nawindo. Kaya niyang palakasin ang hangin. Sa lakas ng hangin kahit madilim. Nakita ko kung paano naman magpalit ng aswang at si Nino ang humarap sa kanya. Nakita ko habang lumalaban si Nino. Nagdadasal ang ama at ina niya na parabang nagpapalakas sa kanya. May hawak na siyang buntot pagi. Habang ang aswang naman, mas mataas na sa kanya. Mahahaba ang mga kuko nito. Matutulis sa mga ngipin. At hinahampas nito si Nino gamit ang mga kuko. Napahawak na lang ako sa dibdib ko noon. Halos hindi ako makahinga sa sobrang takot. Lalo na't ilang beses na nakalmot si Nino. May mga sumugod pa kasing ibang aswang at sinaktan si Nino. Pero dahil sa dasal ng mga magulang niya, bumabangon siya at lumalaban ulit. Hanggang sa napuruhan niya ang matandang aswang. Wala kang laban sa mga kaibigan ko, Alejandro. Nasa teritoryo ka namin. Kaya kahit buong angkan mo ang sumugod dito, hindi nyo kami kayang tibagin. Bakit bang napakalakas mo, hayop ka? Sino ba yan tumutulong sa'yo? Bakit hindi sila nakikita na basta na lang umaatake? Atras! Umalis na tayo dito! Babalikan kita ninyo! Tandaan mo yan! Kung makakalabas ka pa dito sa bakuran ko! Nang bumangon ang matanda, tumakbo ito para tumakas. Pero tinapon lang siya pabalik ng kusino o anumang harang doon. Muli siyang napahiga sa lupa. Yon. Tapos na, anak! Nagwagi na tayo! Maraming salamat sa tulong, Nay, Tay. Nagapi mo ang kanilang leader, anak. Umatras na ang iba, pero marami na ang iba. Na para bang walang katapusang saya ang nararamdaman ko. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Delikado pa sa daan. At syempre maraming salamat dahil nakinig kayo sa akin. Lalo ka na ni Reza. Pareho lang nating imalik sa bundok na yon. Ang lahat ng yon, binigay namin kay Nino. At nadatna namin siyang may panyo sa ulo, nakaupo sa pagitan ng 2 punso, na parang may kinakausap.
Min,